One dream, one wish, 叶えたいなら over the top. Magandang araw mga papi, ako po si Anime Abstract at maraming pong salamat ulit sa pagbisita sa aking channel at welcome sa ating usapang One Piece. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung chapter 1000 which is may official release noong January 4. Alam ko na may mga release na before ng January 4. Ito yung sinabi ko nung spoilers dito sa previous na video ko. Pero hindi pa kasi yun yung official translation, so ito pa lang yung January 4 pa lang yung official translation galing sa Viz. So, unahin naman natin itong cover page ng Shonen Jump Magazine. Makita natin dito ito yung kabuuan na, di ba, sa chapter 999, andin yung kalahati ng cover page, tapos ito yung chapter 1000, yung isa pang kalahati. So, ito yung kabuuan na, kung saan nakikita natin dito yung mga characters ng iba't ibang manga dito sa Shonen Jump. So, kasama nila yung mga characters din ng One Piece. So, chapter na to, ang chapter 1000 ay may title na Straw Hat Luffy. So, makikita natin dito kung ano ibig sabihin dito ni Oda. So, parang may kinalaman mismo kay Luffy itong chapter na to. Nakita natin dito, di ba, yung last chapter, alam natin is kasama ni Luffy si Jinbei na pakita sila papuntang 5th floor. Pero dun pagdating doon sa 4th floor, nandun si Who's Who. So yung buong 4th floor na yun, yung tinatawag na Cat Cafe, yung teritoryo ni Who's Who. So ang ginawa ni Jinbei, since kailangan na ni Luffy na umakyat sa taas dahil kailangan niya nang harapin si Kaido, nagpaiwan siya para siya yung humarap kay Who's Who. So, dumire-diretso na si Luffy papunta sa taas. Nakarating na siya dun sa 5th floor. Pagtitingin niya sa 5th floor, nandun naman yung mga yung may mga pleasures doon na nakabagsak na, yung mga siguro mga waiters, mga ganon, mga beast pirates. Tinalo na sila ng grupo ng mga Three Musketeers. Yung Three Musketeers, yung mga grupo ni Inuarashi. So, si Sicilian, si Cancelot, si Giovanni. So, sila yung tatlong, yung Three Musketeers na member. Although, nakita din naman natin dito sila Rhodey, tsaka si Vivi. So, mga member naman siya ni Nekomamushi. Parang, di ba sa last chapter kasi, nakita natin na, yung mga last chapter, nakita natin na nilabanan nila si Jack. So, hindi natin alam kung ano yung mga kung ano yung mga talaga nangyari na doon pagkatapos ng laban nila. Pero, dito mukhang sila yung lumaban sa mga beast pirates dito sa floor na to eh. Sabi dito ni Sicilian na ito na nga kaya namin gawin, hindi ka na namin matutulungan sa ikaw na bahala. So sabi ni tinawag niya nga na Lion Viper si Sicilian. So sabi ni Sicilian na hindi yung pangalan niya kasi ang pangalan niya ay pangalan niya ay Sicilian niya. Alam natin dito na si Luffy is makakalimot yung pagdating sa mga pangalan. Di ba hindi niya nga maalala si Marco? Kahit yung itsura pa sa pag sinabi mo lang na kung ano itsura ng tao na yun, sa kanya lang maalala na ito pala yun. Pero yung pangalan, hindi niya kilala yung pangalan. So, pero sinabi dito ni Luffy na naaalala niya at niya nakalimutan kung yung ginawa nila Sicilian or ng mga minks para kay Raizo. Doon sa zoo, nahanap ni Jack yung si Raizo. So, protektahan nila ng mga minks si Raizo para hindi makuha ni Jack. So, sa next panel naman, nakita naman natin si Marco, siya kasi Zoro. Ito yung nakita natin dito, nalaman natin dito kung ano ba talaga si Queen. So, si Queen, hindi lang siya Brachiosaurus, isa rin siyang android. So, nakita natin dito yung leeg ni Queen, pwede magwahiwalay siya, so pwede siya mag-extend. So, pinipigilan sila ni Marco, isasakal-sakal silang dalawa, si King, siya si Queen, sakal-sakal sila ni Marco. Tapos si Marco, hinagis niya si Zoro papunta doon sa taas, sa butas. Sabi ni Marco dun sa kasi tataka sila ba't hindi ka namin parang invisible ba invincible siya yung si Marco kasi di nga daw matablan-tablan ng nila. Iba na last chapter nakita natin si Queen na bumabala ng baril dun sa kanyon sa bibig niya. So dito natin nalaman na android pala siya. Tinatamaan niya si Marco pero mabilis na gumagaling, so parang invisible, parang hirap talunin daw. So sabi ni Marco, chill lang kayo dyan, hayaan nyo na siya makakita sa taas, huwag na siyang pigilan. So pasigaw si Zoro kasi nagis nga siya ni Marco. So, dali lang, huwag ganito, sabi niya. So sa next panel naman na bumalik tayo dun kay Yamato, nakausap niya si Momonosuke tungkol sa D. Although hindi natin nalaman kung ano yung D dito, so, pero yun lang sinabi ni Yamato na nakita niya daw dun sa journal na yun. So yung journal na yun daw, sabi ni Yamato, nakuha niya yun sa ilog dun sa baba o sa baba ng kastilyo ng Odin Castle pagkatapos masunog. Mamaya sa katapusan nitong review natin, sasabihin ko yung may mga points nitong mga binabanggit na to kasi napaka importante nitong mga, kung hindi tayo masyado mga karakter na sinasabi nila
hindi may miss out natin ito, pero may mga ibig sabihin itong mga to. So, mamaya ano ko nang discuss natin yan. So ito muna ang umpisa natin. Ay, tapusin natin. Sinabi nga ni Yamato na gusto niya nga sana iligtas nga dapat si Momonosuke, pero dahil sa nasunog na, akala niya patay na si Momonosuke. So nasunog kasi yung kasilo, nakuha niya nga to sa ilog daw yung journal ni Oden. So sabi niya na siguro dahil may nagtabi daw nitong journal ni Oden, so para hindi masunog, may nagtago daw. So habang kinukwento yun ni Yamato, binanggit niya rin na pagkatapos ng 20 years, mayroon daw lalabas na mga pirata na siya magpapatakbo ng bagong mundo, so ng New World. So dito siya sabi ni Oden yung kumbaga parang future na mangyayari. So hindi natin alam kung nakikita paano nagagawa ito ni Oden. Mamaya pag-discuss natin. Tapos sinabi ni Yamato na may naalala daw siya tungkol sa pinag-usapan nila ni Ace. Parang may binanggit daw si Ace sa kanya. Hindi natin alam kung paano niya nababanggit ni Ace, pero may binanggit si Ace na nagulat si Ace na, wag ka tumawa, wag mong tatawanan yung sinasabi nga daw ni Luffy dati sa kanila. So sabi dito ni Ace na may binanggit si Luffy na yung binanggit niya kay Yamato ngayon. Kasi nung mga bata sila kasama si Sabo na tinatawanan daw nila yung sinabi na yun ni Luffy na lagi nung sinabi sa kanila. So makikita natin dito mamaya, i-discuss natin kung yung part na yun na sinasabi ni Ace. Tapos ngayon daw naniniwala siya na magagawa yun ni Luffy. So sumagot naman si Yamato na hindi niya pagtatawanan na yun yung sinabi ni Luffy, kasi meron din daw sinabi si Oden na may ganun tao dun sa na nakilala sila na yun din daw ang sinabi. So magaling na tao daw na pareho sila ng sinabi ni Luffy daw. Siyempre, alam naman natin na yun ang sinasabi dito ni Oden si Roger nung panahon na nakilala sila ni Roger. Kung ano man yun, sa last review pag-uusapan natin yan. Ang reaction dito ni Ace is talagang magaling na tao. Sana kung makilala ko yung tao na yun, makainuman namin ni Luffy. So sabi ni Yamato na sana malamang nga magkakasundo kayong tao na yun kung buhay pa, di ba? Yung pala patay na pala yun. So siya sabi niya si Roger nga na hindi binanggit din ni Yamato na si Roger nga yung tao na yun. Tapos binigay ni Yamato yung Ace ng Bibre card. So nilagay niya din yung pangalan niya para yun ang gamitin yun daw ang gamitin ni Ace para makita niya yung mga tao na gusto niya makita. So hindi alam unong time na hindi pa alam ni Ace kung ano yung Bibre card na yun. Pinaliwanag lang sa kanya ni Yamato. Pagkatapos daw, sabi ni Yamato, nawala na lang bigla yung Bibre card ni Ace. Una, hindi niya alam, pero nung naka-receive siya ng newspaper ng dyaryo, doon niya nalaman kung ano yung nangyari na namatay ni Ace. Nalaman niya na si Ace, isa anak pala ni Roger. Tapos si Luffy is nagkakaroon ng sarili niya ng pangalan. Kasi ang akala kasi ni Yamato, yung sinasabi ni Oden doon sa niya na may babalik daw para magligtas ng Wano. Akala kasi niya si Ace nga yun. Pero nalaman niya na si Ace pa lang yung umpisa, pero yung mismong 20 years na lilipas is ito nga yung grupo pala nila Luffy. So si Luffy pala yung hinihintay ng Wano na dumating. So dito sa next panel nakita natin dito na dumating na sila lahat, yung 5 sila, siguro ito maraming daanan siguro packet dito kasi although si Law kasi meron siyang, 'di ba, may room siya, so pwede niyang gumawa ng malaking bubble para dumiretso makakit sa rooftop. Tapos ito si Zoro, alam natin hinagi siya ni Marco galing sa butas sa pinagdaanan nila Kaido. Tapos si Luffy, ito yung sa hagdanan. Itong hindi natin alam kung saan dumaan sila Kid tsaka si Killer. So ibig sabihin may iba pang daanan bukod sa dinaanan ni Luffy. May iba pang daanan or hagdanan na pwede silang akyatan. So yun yung pinagdaanan siguro ni Kid tsaka ni Killer. So sabi dito na yung parang inihintay na lang nila kasi sabi dito ni Killer na may dumating pa na isa. So maghintay lang kayo dyan kung paano, panoorin nyo paano ako lumaban. Siguro parang hinihintay nilang nila yata dito si Luffy na dumating kasi nung pagdating ni Luffy sabi ni Kaido rito na Linlin siya yung si Straw Hat Luffy. Alam mo ba kung ano sinabi sa akin itong bata na to? Sabi ni Big Mom nga. Alam ko, siya sabi niya na tatalunin niya tayo na sinira niya pa nga yung kastilyo ko, yung Whole Cake Island. So may kasalanan ka sa akin na Straw Hat, so kailangan mo mag-apology, sabi niya kaya Pero nung pagdating ni Luffy, parang di sila pinapansin ni Luffy. Ginawa ni Luffy dire-diretso lang na naglalakad. Nilagpasan sila sa gitna nila. So dinaanan lang sila sa gitna, nilagpasan sila ng lakad. Ayun pala, ang gagawin pala ni Luffy is pupuntahan niya pala yung si Kinemon. So pinakita dito, nakita natin na si Kinemon kasama ng mga ibang Nine Red Scabbards,
bagsak na sila lahat. Bali, parang nakikita lang natin dito although hindi naman sila sinabing patay, hindi naman pinakita na, hindi naman in-indicate na patay sila. Pero siguro mga knockout lang sila lahat, so wala na silang, parang tulog na sila, no? So, ang nakita lang natin dito na gising is, ito nga si Kinemon, nakausap ni Luffy. Si Denjiro, parang sila lang yung medyo may ulirat pa. So, kasi parang si Denjiro, parang nakaano pa yung mata niya eh. Nakabukas pa eh. Sinabi dito ni Kinemon na nakakahiya na hindi nila nagawa yung dapat nilang gawin. So, nahihiya siya na magpakita kay Lord Odin sa kabilang buhay. So, sabi niya kay Luffy na nakiusap siya na pwede bang ikaw na ng ibigay ko sa yung yung pagliligtas sa Wano. So, naiyak siya. So, sabi ni Luffy, walang kagatol-gatol. Sinabi niya, sige, syempre, ako bahala. Bansa ito ng mga kaibigan ko eh. Kasi nilipitan ni Kaido si Luffy habang nakatalikod. Tangkang papaluin niya ng kunombo niya. Tapos habang papalo si Kaido, sinabihan ni Luffy si Trafalgar Law na Traffy Traffy yung tawag niya. Minsan Tragay tawag niya. Pababa nga sila sa pakibaba sila lahat ng yung Nine Red Scabbard. Tapos yun ang ginawa niya. Si Lois walang sumunod agad siya. Pero sigurado nararamdaman din nila kung niramdaman ni Luffy. Hindi niya nagsalita, wala siyang ibang sinabi. Sinunod niya agad. Ploop! So, bumaba. Hindi ko alam kung paano binaba ni Lo itong mga Nine Red Scabbard. Pero sabay-sabay sila nawala na. Ngayon, yung nga papalo na nga si Kaido. Pagkapalo niya, BAM! Tumalon si Luffy. So, hindi niya inabot si Luffy. Bigla na ganun si Luffy na Gear 3! Gumagawa! So, lumaki yung kamay niya. Tapos nag-armament siya. Ito yata yung meron na siyang Rio armament. So, ito yung tinuturo sa kanya ni sa prison, sa kulungan. Pero ang pinagkaiba nito is para siyang nasa yung Red Hawk, 'di ba? Mayroon siya sa second gear ng Red Hawk na naka-armament pero umaapoy, 'di ba? Tapos ito, parang ganun yung nangyari dito kasi pagkasuntok niya rito kay habang sinusuntok kasi ni Luffy, ito muna, habang sinusuntok kasi pasuntok si Luffy kay Kaido, naalala ni Luffy yung mga pangyayari na ito. Kaya ito yung ito yung pamagat kasi lahat ng mga ginagawa para kay Luffy, mapabuti man o mapasama, naaalala yun ni Luffy, hindi niya man maalala yung pangalan o ng itsura, pero yung ginawa sa kanya, yung mga pangyayari sa Udon Prison, yung sa Capitol, sa Obisu Town, so lahat yun naalala niya sa zoo, yung pagprotekta ng mga minks kay Raizo, so yung nararamdaman ni Momonosuke, so lahat yun naalala niya, lahat ng mga characters. So ito pinakita rito habang pasuntok siya kay so yung ganun na character si Luffy. So, kaya ito yung pamagat ng title na yun. So, ito na yung pasuntok na si Luffy kay Kaido. Tinamahan si Kaido sa mukha. Boom! Red Rock! So, yun. Bagsak si Kaido. Boom! Makita rin natin dito na umapo yung mukha ni Kaido, yung buong kulay niya. So, nagulat pati si Big Mom na, Kaido, bakit mo hinayaan na gawin sa iyan? So, nagulat siya. Pati si, Kaido rin nagulat din na ganun na tinamahan siya noon, na tinablan siya ng ganung kalakas. So sinabi sa kanya dalawa ni Luffy na I will surpass both of you. So sabihin lalagpasan ko kayong dalawa. Ako ang magiging hari ng mga pirata. Dito na natapos yung chapter na to at walang chapter dito next week. So yan. Yan na po ang buong chapter 1000. So kung ano nangyari, hindi natin nalaman yung tungkol sa D. So pero ang ganda yan ng nangyari dito kasi pinapakita dito yung kung ano yung character ni Luffy, kung ano yung ugali niya. Ngayon gusto ko naman na talakayin dito yung mga importanteng bagay na kung hindi natin sisiya sa ating mabuti yung kahit yung mga binabanggit na mga characters, hindi natin malalaman na napaka-importante nun kasi example, ito yung mga tatlong importante tatalakayin natin. Unang-una is yung sinasabi ni Yamato na napulot niya daw yung yung logbook ni Oden, no? Yung journal ni Oden. Kasi ganito, sa ibang translation kasi sinasabi doon na sa gilid ng ilog daw na pulot ni Oden, ni Yamato, yung journal ni Oden. Pero dito sa translation na to, sabi dun sa ilog mismo. So hindi sa gilid, kundi mismo sa ilog na pulot ni Yamato yung journal. Importante to kasi binanggit dito ni Yamato na may nagtangka daw na magtago ng journal na to. So ibig sabihin may nakakita dito ng journal na to. Tapos is either tinago o tinapon. Pwede kasing isa sa Nine Red Scabbard, halimbawa si Kawamatsu, nakuha niya yung bago sila tumakas, nakuha niya yung journal, tapos tinanyang itago doon sa gilid ng ilog. Or yung mga tauhan ni Kaido, nakita yung journal, tapos tinapon sa ilog. Pwede rin si Lady Toki, siya yung nagtago doon sa sa ilog o sa malapit sa ilog, siya yung nagtago bago masunog mismo yung buong kasilyo. Ibig sabihin, may ibang tao
may ibang karakter na naman na ipapakita sa atin dito si Oda na importanteng karakter na nakabasa doon or nakakita doon sa journal ni Oden. So, may nagtangka magtago o magtabi ng ilog na yon. Tapos, ito naman, pangatlo, yung sinulat na yun sa journal ni Oden, yung 20 years may darating ng mga pirata na magliligtas sa Wano. Wala siyang specific na sinabi na kung sila yung tatalo kay Kaido or kung ano man. Kasi hindi, yung iba kasi nagsasabi na baka si Lady Toki daw yung nakagawa nun, sinabi ni Lady Toki. Kasi si Lady Toki, di ba, meron siyang kapangyarihan ng time fruit. Pero kasi, ang alam natin, kasi kay Lady Toki, nakakapunta sa future, pero hindi niya nakikita yung mismong future, mismong nangyayari. Pwedeng ito is galing sa nabasa ni Oden sa isang poneglyph, ganon. So nagbigay siya ng details na sinulat niya dun sa sa journal na ganun yung pwedeng mangyari o ganun yung mangyayari within 20 years. Yun ang isa sa importante doon. Pangatlo naman is yung pangarap na sinabi ni Roger at ni Luffy kasi dun sa chapter 585 na kasama nila Sabo at ni Ace si Luffy na binanggit din nito ni Luffy. Di ba sinabi nga ni Ace nung bata sila, sabi ni Luffy sa kanila. Pero pinagtatawanan nila. Kung iisipin natin, ang nasa isip natin is ang binanggit na ito ni Luffy o ni Roger is maging hari ng mga pirata. Pero hindi yun eh. Mukhang hindi yun mukhang hindi yun ang totoong ibig sabihin nun. Kasi mukhang tricks tayo ni Oda na yun ang isipin natin na baka yun ang sinabi ni Luffy at yun din ang sinabi ni Roger. Pero madali kasi kung yun lang sinabi, madali may lalagay ni Oda yun eh. 'Di ba? Madali nang napareho sila na sinabi ganun. Pero mukhang hindi yun ang ibang sinabi nila eh. So mayroon silang iba pa na sinabi. Yun ang importante kung ano talaga yung parang pangarap talaga nila kasi yung reaction dito din ni Oden kasi si Whitebeard is tumawa nung sinabi nung si chapter 966. Tumawa si Whitebeard pero si Oden hindi siya tumawa. So parang yun na anong klaseng lalaki to, diba? Parang medyo kakaiba sa kanya na parang yung sa chapter 907 na kung saan pinuntahan during reverie, pinuntahan ni Shanks yung mga Gorosei. 'Di ba sinasabi niya na gusto niya na makausap yung mga Gorosei tungkol sa isang pirata, sa certain pirate. Ang iisipin ng iba, ang inisip ng karamihan is si Luffy na agad yung certain pirate na to. Pero kung ganun lang, napakadaling sabihin, napakadaling isipin na si Luffy na yon. Pero, di ba kung natin, maraming pwedeng sabihin kasi, isa na doon si Blackbeard. Isa sa importante doon is si Blackbeard since si Blackbeard nakita natin kung gaano siya ka-threat. Nagiging threat na siya hindi lang sa mga ibang pirata, kundi sa world government. So, nakikita na kung gaano siya lumalakas. So, posible na yun ang gusto makausap ni Shanks doon sa Gorosei. So, ganito din sa sinabi na to ni Ace, tsaka ni Roger, tsaka ni Luffy na yung binabanggit na kung ano yung pangarap nilang dalawa. Pangarap ni Roger, tsaka pangarap ni Luffy. Na pinagtawanan na nila Sabo, tsaka ni Ace, tsaka ni Whitebeard, yung kay Roger. Pero si Oden is napaisip siya na kakaiba tong lalaki na to. So, hindi lang siya siguro gusto maging hari ng mga pirata, kundi ibang pangarap pa. So, ayan po ang ating review sa ating chapter 1000. Sana nagustuhan niyo po mga papi. At paki-like, paki-subscribe, paki-check na rin ang aking YouTube channel at ng aking Facebook channel. Maraming pong salamat mga papi. Paki-comment na lang po kung ano pa yung gusto nyo malaman, kung ano yung gusto nyo pag-usapan natin. Salamat po at bye-bye.